iyong natutunan. Isa sa iyong natutunan sa Vacation Bible School in 5 days. Amen. Glory to God. Lagi sumunod sa utos ng Diyos. Nandiyan dyan, nasasaklaw ng pagtuturo na ito na yung mga kabataan ay maturuan ng tamang pagsunod sa salita ng Diyos, lalo na dun sa mga pinagkatiwalaan ng Diyos dito sa sanlibutan, dito sa mundong ito. Amen? Tulad na para sa kanino? Pagsunod sa ating mga very good, pagsunod sa ating mga magulang. At pangalawa, pagsunod sa ating mga kuya, ate, ayan. Di ba, no? Magibabay tayo sa kanila bilang isang nakakabatang kapatid. O ikaw man ay, matanda man, magkaroon ng respeto at pagmamahalan sa bawat isa. Ayun ba? Si Peter po, na naranasan niya kung paano po natanggapin yung hindi ba niya parehong kapanalig o pananampalataya. Tinuruan siya ng Diyos kung paano tanggapin yung mga tao na wala sa pamilya ng Diyos. Hindi ba yun? Na ang lahat ng tao, kahit Romano Katoliko ka man, Iglesia ka man, Jehovah Witness ka man, ano pa? Katolik. Ha? Katoliko. Romano Katoliko, di ba? Mormons ka man, kailangan tanggapin mo yan bilang isang mabuting Kristiyano, anong uri ng reliyon meron ka, ikaw ay tinatanggap ng iglesia ito. Hindi ito kami sinasabing iglesia na kung saan ay iglesia literal na church. Na church po. Ang iglesia po sinasabi po dito, hindi po ito sinasabi na iglesia na kailangan matataas. Alam niyo ba yun? Tama po ba? Ito po ang iglesia ng Diyos na kung saan ang pinag-aaralan ay puro salita ng Diyos. Na wala tayong ibang sinusunod o pinagbabatayan dito, kundi ang salita ng Diyos. Wala pong katuruan ng tao na dapat sundin. Amen po ba? Amen. So si Peter, natutunan niya tanggapin kung anong uri ka mang tao. Kung ikaw man ay pangit, ikaw man ay walang ngipin, ikaw man ay guwapo, ikaw man ay maliit o malaki, as long as ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay aming tatanggapin. Eh po ba? Kaya po, may mga first timer dito, sino po yung unang umaten ng Vacation Bible School? Una, taas ang kamay. Ayan. Ibig sabihin lang po na yan, na tayo po ay tumatanggap kahit baguhan ka sa pag-attend ng mga gawain ito at tinatanggap ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo ba si Saul at si Ananias? Amen. Napuso sila na sumunod sa instruction ng God. At yun ang tinuturo sa mga kabataan. Na bilang isang kabataan at bilang isang kapamilya sa isang tahanan at isang kabataan ng komunidad na ito na kailangan na doon yung pagsunod. Tama po ba? Amen. Bilang isang kabataan, kailangan naintindihan natin kaunawaan. Ikaw ay may bahagi. Meron kang dapat gampanan. Tama po ba? Ano po ang kabahagi natin sa loob ng tahanan? Ano ba ang trabaho natin bilang sa kabataan? Ate, ano pangalan nito? JD din. Bilang isang ate, anong gawain mo sa loob ng tahanan nyo? Diba? Naglilinis sa bahay. So, ibig sabihin, hindi ikaw bisita. Ikaw ay kapamilya doon at kailangan mong gumanap bilang isang kapamilya, o kapuso ka man, o kapatid ka man, may kabahagi ka sa loob ng tahanan. At pagdating sa labas, ano ang iyong contribution bilang isang kabataan? Ayun, ate, lika. Bilang isang kabataan, ano ang iyong may tutulong o may babahagi sa komunidad na iyong sinatahan, kasiglahan?
ginagawa mo sa iyong komunidad? Ano? Sino ang mga magsasagot? Ano yan? Bilang isang kabataan, anong may tutulong mo sa iyong komunidad? Pagkalat? Ano po? Hindi po ako magtatapon ng Ayan, may ilo ba dito? Kanan! Ayan.